Bakit sa 8:40 ng Juan, sinasabi niyang siya'y tao? Sa 22 ng awit, sinasabi niya man, siya'y uod at hindi tao. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Kasi may kanya-kanyang kahulugan ang mga talata ng Biblia conforme sa pagkakataon, sa sitwasyon. Sinabi niya siya'y uod kasi hindi siya itinuring na tao eh. Hinamak siya. Kaya parang hindi siya taong itinuturing. Parang ang tingin sa kanya, isang bagay na nakakadiri. 22:6 hanggang 18. Basahin natin. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Ayan. Ang sabi po nung nasa Biblia, Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. kaya pala naman siya uod kasi dinuduhagi siya ng tao, pinandidirihan siya, hinahamak siya ng bayan. Tapos ano pa ginawa sa kanya? Sa 16. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ayun, sabi, binutasan nila ang aking kamay at paa. Si Kristo yan eh. Tapos, 18. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Kaya ang tawag niya sa kanyang sarili, uod siya. Hindi siya itinuring na tao eh. Nung ipinako siya sa krus, dinuduraan siya, hinahampas siya, pinandidirihan siya. Kaya para siyang uod, kasuklam-suklam sa tao, dinuhagi ng tao. Doon naman sa 8:40, ang sabi niya, basahin Datapwat natin. ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ayun. Ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Kasi ayaw maniwala nila mga Hudyo na si Kristo'y Diyos. Ayaw nilang maniwalang Diyos siya. Palagay mo na, hindi nga siya Diyos, tao siya. Ba't niyo ako pinagsisikapan patayin? Palagay mo na, tao nga siya. May karapatan ka ba pumatay ng tao? Ganun ang punto ni Kristo ron eh. Ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Bakit tao? Kasi, ang mapapatay lang naman talaga ng mga Hudyo yung kanyang katawan eh. Yung katawan niya, tao talaga yun. Nagkatawang tao. Basahin natin ang 1:3 hanggang 14 ng Juan. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ng pasimula'y sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sa 14. At nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ayun, nagkatawang tao ang berbo. Kaya may tao, yung katawan, tao talaga yun eh. Sabi kasi ng Biblia, nagkatawang tao ang berbo. Hindi talaga tao, kasi kung tao ka na, hindi ka naman magkakatawang tao eh. Nang pasimula siya, ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula'y sumasa Diyos. Ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Hindi pa pala gumagawa, nandun na siya. Tao ba yan? Hindi nga tao yan eh. Wala pa kang ginagawa, nandun na siya. At nagkatawang tao ang berbo. Kaya meron pong tao na pinapatay ang mga Hudyo, yung katawan. Hindi ibig sabihin si Kristo tao. Yung nasa loob ng katawan, hindi tao yun. Ganun yun, kapatid.